Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Vesper, Happy Friday sa about isa sa atin. At muli tayo po ay magsama-sama na masayang nagpupuri sa ating pong Diyos na siya po ay nilalagay natin sa ating pong puso na number one, prioridad sa atin, una sa atin. At gaya nga ng wika ng Banal na Kasultan, but seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Opo, yan po ang marapat na atin pong gawin. Ano po? Kaya nga tayo po magsama-samang umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sapagkat ikaw at ako ay laging number one sa Kanya. Kaya nga suklian din po natin ng pagiging paglalagay sa Kanya na number one din sa atin. Ating binabati ang ating mga kamanggagawa sa ating pong mahal na Panginoon Diyos sa pamagitan ng Google Meet. Ating binabati at ang ating pong mga narito na, sila Sister Marica, Sister Raquel, Sister Nora, Ate Edith at Sister Ami. Magandang tanghali, Ate Edith, at magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang tanghali po, Ate Edith. Happy morning devotional po. Happy preparation day po sa lahat. Magandang morning po sa lahat. Happy Vesper at happy morning devotional po. Happy morning, happy afternoon naman po sa akin. Kaya God bless us all po. Mag-iingat po ang lahat. Good morning po sa ating lahat. Happy Preparation Day po at God bless us all. Yan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon at naalala ko nga pala, no? Happy new month na po ngayon, ano? Yung bagong buwan, no po, August. Happy August po sa inyo. At tunay nga na napakatulin po ng kapanahunan, ano po? Eto, magsisimula na naman tayo ng bagong buwan at pagkatapos ay hindi mo mamamalayan ay bigla ay nasa kalagitnaan na naman tayo ng buwan. Pagkatapos ay tapos na naman at bare months na ang susunod. Manamahal ko. Kaya nga sa radyo, kapag nakikinig kami ng AM radio no po, sa mga balita, ay meron ng countdown agad sa days before Christmas. Kaya dahil nga po napakatulin po ng kapanahon ng yan. At di naman tayo magtataka sapagkat iyan po ang pangako na ating pong mahal na Diyos na malibang aking paikliin ng mga panahon ay walang maliligtas. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos ang matuling lumilipas na kapanahunan sapagkat iyan ay katuparan ng pangakong binitawan ng ating pong mahal na Panginoong Jesus. Okay, so ating pong binabati rin naman ang mga nasa FB Live na nariyan at bumabati na rin sa atin. Andyan si Sister Imelda. Showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. Happy preparation day to all FB Live, Google Meet, and God messages of love. Thank you for love. Thank you Lord for the guidance and protection every day. Thank you Lord for all the blessings. So po, binabati rin natin yung pong mga nasa YouTube channel natin na nanonood at napagpatuloy po natin na suportahan po natin ang ating pong YouTube channel mga kapatid na hindi lang po yung audience ng FB ang magkaroon ng kapakinabangan kundi maging sa mga nagbabrowse po ng YouTube. Yan po ay mga pinaikling videos para sa mga nagmamadali na always on the go. Maikli lamang po yan at nawa ay ma-enjoy nyo po at maging blessing po sa inyo ang inyong pong panunod. Pakitype nyo lamang po yung pinaka first upload natin, Mahal Ka ni Jesus, at morning devotional Mahal Ka ni Jesus, tapos ay makikita nyo po doon yung ating pong videos. Marami na po ang ating pong mga na-upload at makisuyo po na mag-like at paki-subscribe na rin at pakipindot na rin po ang notification bell para kayo po ay updated sa mga ating pong mga ina-upload na videos. Halos araw-araw naman po ay meron tayong video na ina-upload. Okay, so Ate Edith, sige po, go ahead. Nakataas ang inyong kamay. Yes po, Elder. Kasi po ako yung nag-review doon sa YouTube natin. So kung hindi po kaagad makita nila na nag-start na kayo,
Wag po silang umalis kasi blind po yung hanggang 10 seconds yata yun. I-fast forward na lang po. Baka kasi, akala ko kasi, Brother Marlon, is hindi nga, baka walang na-upload dito. Sabi ko nga po, kaya pinas forward ko po. Yun, nag-show siya. So, ganun po yung gawin natin mga kapatid para wag po nating iwanan. Sige nating i-pass forward hanggang makita na natin si Elder. Salamat po. Ayan, thank you po, Ate Edith, sa advice. Oo nga, binrowse ko kanina, mali yung, yung pong pag-i-edit, po. Kasi yung iba, ang dapat supposed to be, ang intro po nun, yun pong hipa ng trompeta. Yun pong intro natin, Pero dahilan sa pag-i-edit, ay nawala po yung intro. At kaya nga pero yung iba naman ay maayos naman po at nawa ay ma-perfect natin po yung pag-i-edit ng mga videos. Yan. Thank you at edit. Po yung pong mga 10 seconds o 15 seconds mga ganyan, po. Segundo lamang po. Blanco po mga kapatid. Ang maganda po ay gawin natin ay i-advance po natin, po, yung pindutin natin yung forward para makita po natin yung pasimula ng videos. Yan. Salamat sa inyo pong pag-subscribe doon, po, at sa inyo pong pagsuporta. Okay, so hayaan nyo po na atin naman din babatiin ang nandito pa sa si Ate Lita, kasama po natin. Happy God first morning po, happy Vesper, God bless us all. At si Nanay Eva, Tatay Mando kanyo, siyempre nandyan. Good evening, good morning, happy preparation day. At kung kayo po nariyan na, makiiwan na po ng inyong pong mga komento o yung inyo pong mga pagbati upang ma-acknowledge namin ang presence po ninyo. At kung meron kayong prayer request ay pakilagay lamang po sa ating pong comment section at amin po itong ipagpipray. Okay, magandang morning, Ate Lita, at sa inyong pong buong family. Happy Vesper. Good morning po sa ating lahat. Happy Preparation Day po at happy morning devotional. Gandang tanghali, Ate Edith, at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa maghapong ito. Yan, salamat sa inyong pong pagbati at kayo din natin pong binabati. Yung pong mga nanood, nag-like, nag-share ng video kahapon. Sila Sir Raul De Castro, Sister Janet Maravillosa Hinampa, Sister Biolis Paragera, ang ating pong kapatid na Domingo Santiago Ligaya. Yan, shout out po sa mga taga Baler Aurora. At ganyan din po ang ating pong kasama sa hanap buhay, Nick Villegas, Mark Perly Garcia, at ganyan din si Manang Mel D'Agustilo, ating binabati, si Brother Edelberto Corsanes, Sister Emsley Tibayan, Brother Jerome Dotimas ng Mindoro SDA Church, at ganyan din si Brother Jerome Bitog, Sister Jeline Espiritu, Sister Gemaline Haylar, at ganyan din naman po si Sister Judy MacLife, Sister Arsenia Marioles, Sister Joy Villarosa, at gayon din si Sir Cyrus Bermejo. At ating binabati din ang ating pong kinabibilangan sa South Bataan Districts, panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at ang Area 3, ang Bataan, Olongapo, Zambales Churches, na mga pinangungunahan naman po ng ating pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At ating binabati ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig, at gayon din po ang ating pong mga kamag-anakan. At gayon din natin pong binabati ng happy birthday! Maligayang karawan ang sabi ng happy birthday ngayon ng aking kasamahan sa trabaho, si Kuya Derp o si Freddy Montoya. Dahil dyan, atin po siyang batiin. Happy birthday! Ayan. Elder, pasama po sa prayer yung biyahe po ng aming bunsong kapatid pabalik na po ng Davao. Sana po'y makarating sila ng ligtas. Salamat po. Ayan, happy birthday kay Kuya Derp. Ayan, nawa ay marami pang birthdays ang inyong pumasumpungan na pinagkakalob sa inyo natin mahal na Diyos na kanyang pinuno ng napakayamang blessing at higit sa inyong inaasahan ng iyong matanggap.
At God bless you, Kuya Derp. At gayon din ay ating pong binabati at pinasasalamatan ang ating pong mga shavers. Sila Ate Sara Lim, Sister Jennifer Casimo, Sister Per Reyes, Sister Nora Arena, Sister Mary May Espiritu, Tita Lolet, Ate Senis Talita, Ate Juby, Sister Maylin Basaya, Sister Imelda Diego, at gayon din naman, Sister Rebecca Pilayo. Nawa, marami pa magigagaya po ninyo. Yan, every gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi at tayo po ay magalak sa Panginoon. Nasasabihin ko muli ay magalak tayo sa Panginoon. Kapag tunay nga kung ating pong gagawin niyan ay ni atin din po namang binibigyan ng pabor ang ating mga sarili sapagkat a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. So po, ating pong binibigyan tsansa sa kalusugan ang ating pong pangatawan. Kung ang ating pong mga sarili ito ay ating pong ikukondisyon na tayo po ay magiging masaya. Ano po? Magiging masayahin tayo. Sabi nga sa Tagalog, ay sa mga Pilipino, ang sabi ay tawanan mo ang iyong problema. Yan. Wag pong tambayan ang problema, yan po ay lilipas lang at hayaan lamang po na kung saan alalahanin lang natin na ang lahat ng mga bagay pinahihintulot ng Diyos ayon sa ating pong kakayanan na ito po ay malagpasan. At kasabay po niyan ay yung pong kapangyarihan at mga kaparaanan upang ito ay ating pong mapagtagumpayan. Okay, so ating pong binabati ang mga nasa FB Live na naglagay ng kanilang mga pagbati. Andyan Sister Queenie Cruz Dungka. Blessed morning po at salamat po sa inyo pong pagsubaybay at gayon din maraming salamat po sa inyo pong blessing na pinagkaloob. Yan po ay para sa atin pong church planting doon po sa Lamao Mission Group. At nung nakaraan ay akin pong pinost sa ating pong morning devotional at hayaan nyo po at gagawa natin ng video presentation para updated po kayo kung saan po napupunta ang inyong pong mga pinagkakaloob. Yan, andyan din po si Ate Peli Solilapsi. Good morning everyone. Happy preparation. God bless us all. Thank you for all the prayers and love to all. Stay safe. At si Ate Juby ay bumabati ng good morning. At sama po natin sa prayer yung kanyang prayer request na si Annalita Han. Meron po siyang bukol sa kanyang leeg. At ganyan din ang ating kapatid na Rogin Pahares. Kasama na natin si Ate Elsie Dobenden Plaza. At gayon din si Ate Rita Hornal ay pawang kasama natin at bumabati rin ng good morning. Happy Preparation Day at God bless. Okay, ang oras po natin, time check, 5:55 in the morning. Kaya nga po tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na. At halina po kayo, tayo po ay mag-morning devotional na. Ang lahat ay isama po. Ang buong family po, God loves the family, kaya nga tayo po ay atin din na paglaanan ng pagmamahal at ligap ang ating pong pamilya. Wala pong maiiwan po at buo po tayo na pupunta sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Emmanuel ay ating sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo magpatuloy umusad, nais ko po kayo anyayahan sa isang maikling panalangin po. Dakilang Diyos, Ama naming banal, handa na po kaming mag-aral ng iyong salita. Minsan pa, O Diyos, ang iyong tagapagturo, ang banal niyong Espiritu, O Diyos, ang iyong isugo. Buksan ka ang aming unawa upang ang lahat ng mga aralin na nais yung aming matutunan ay tunay nga na aming po matutunan. Na ito po ay maging makabuluhan, maging kapakinabangan sa amin. Sa pamagitan din po, O Diyos, na matapos naming maintindihan at matutunan, ito po ay amin pong ipapractice sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Makita sa amin na kayo ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran sa salita, sa isip at paggawa. Maasa kami na ang malaking milagro sa buhay po namin ang mangyari. Maasa amin pong araw-araw at gabi-gabi na pag-aaral ng iyong salita. Mas lalo ka naming makilala, mas lalo ka naming mahalin, mas lalo ka naming panampalatayan at pagtiwalaan. Nawa, O Diyos, ang inyong mga healthy na talaga upang kami po ibantayan at ingatan, huwag kami mapasok ng tukso, na makayayari kami at aming masasabi, kayo'y aming nakatagpo. Nakaranas kami ng pakikipagniig sa iyo at nasumpungan namin na kami po ay binless yung mainam. Salamat po Ama sa pagdinig sa panalangin at pagpapatawad sa aming mga pagkakasala, alang-alang po sa dakilang pangalan po ng aming pong Panginoong Sus. Amen and Amen. Okay, hayaan nyo po na atin pong isi-share sa screen ang atin pong babasahin. Ayan, ngayon po ay buwan ng Agosto, unang pag-aaral sa devotional natin
ng month of August. Ano po? At gaya ng nabanggit ko, mga minamahal ko, ay ito po ay pinatutungkulan ang pinakamagandang istoryang ating mapapakinggan. Ang istorya lagi, ang mga bagay na tungkol sa ating pong Panginoon Jesus. Wala na pong ibang gaganda pa dyan kundi ang ating pong Panginoon Jesus. Ano po? Sa pag-browse ko po nito hanggang Agosto 15 ay paawang sa Panginoon Jesus natin ito nakasentro. Okay, sa atin po nawang lagyan ng panahon ng pagninilay-nilay o pag-reflect yung ating pong mga babasahin at atin pong samahan ng napakaraming panalangin at habang tayo nakikinig at nagbabasa. Okay, ang ating pong pamagat ngayong Agosto 1, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa Galatia 4:4, ang sabi po ay ganito, ngunit nang dumating ang kaganapan ng panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Alam niyo, napakagandang ano po ito, no? Napakagandang sariwain natin. Yung kung paanong ang Diyos ay tinutupad ang kanyang mga binibitiwang salita. Na kung saan ay ang mga pangako ng Diyos ay sigurado at maaasahan at pwede nating panghawakan. Yan po ay yung atin pong Panginoon Jesus partikular na kung saan ito ang kanyang pinangangakong manunubo sa atin. Ano po? From Genesis ay talagang sinumulan niya na ang mapalad na pag-asa ay atin pong mararanasan pamagitan ng ating pong Panginoon Jesus. Ito po ang laman ng ating pong babasahin. Si Kristo ay naparito sa mundong ito upang ihayag ang Ama, upang bigyan ang sangkatauhan ng tunay na kaalaman sa Diyos. Siya ay naparito upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Yan. Isa po iyan sa ministeryo na ating pong Panginoon Jesus nang siya po ay naparito. Sapagkat gumawa ng malaking kontrobersya, ito pong si Satanas, no po, nang siya ipatapon, no po, nang siyang napatalsik doon po sa langit dahilan sa pakikipagdigma sa puwersa ng langit. Ito po, kanyang tinutulan ang ating pong Panginoon Jesus, ang ating Panginoon Diyos sa kanyang kautusan, inayawan, ano po? At nilalayo niya na maging kagaya siya ng kataas-taasan, ay lumikha po siya ng isang intriga, ano po? At kanyang pinapakalat ng isang Diyos na makasarili, isang Diyos na hindi matuwid sa kanyang pangpaghatol at dapat katakutan. No? Yan po ang nilagay sa isipan ng sangkatauhan. Kaya nga, ang layunin ng ating Panginoon Jesus nang siya po ay naparito ay ipakilala ang ating Diyos na Ama. Kaya nga po, di ba, ang nakakakilala daw sa Kanya ay nakikilala ang ating pong Panginoong Diyos na Ama. No po. Di ba, nung nagtanong si Felipe, no, sabi niya, pakilala niyo sa amin ang Ama at yun ay sapat na. Sabi na ating Panginoon Jesus, matagal niyo na akong kasama at sinasabi niyo ipakilala ang Ama. Ako at ang Ama ang iisa, sabi na ating pong Panginoon Jesus. Opo, kung paanong ang ating pong Panginoon Jesus ay nagpakita ng habag, kaawaan, pagmamahal, kamanghamanghang pag-ibig, gayan din ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po? Yung ating Ama sa langit at kanyang ipinakilala na sa ating pagturing sa kanya, hindi ranggo ang ating pong tinitingnan, ano po, kundi relasyon ang ibig sa atin, ano po, na ating pong maging karanasan sa ating pong mahal na Diyos. Kaya nga sabi dito, kung walang kaalaman sa Diyos, ang sangkatauhan ay mawawala ng walang hanggan. Ang buhay at kapangyarihan ay dapat ibigay niya sa nalumikha ng mundo. Ang pangakong ginawa sa Eden, ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, ay ang pangako ng anak ng Diyos, na kung saan ang kapangyarihan lamang niya ay matutupad ang payo ng Diyos at maipapamahagi ang kaalaman sa Diyos. Kaya nga po, yan po yung ating nabanggit kanina, yung Genesis chapter 3 verse 15. Po, ang binhi ng babae ay magkakaroon ng alitan sa binhi ng ahas. Ano po? At siya ang dudurog sa kanyang ulo ng ahas at siya ang dudurog naman sa kanyang sakong. Yan po ay katuparan ng ating pong Panginoon Jesus. Itinutuo ng Diyos ang kanyang pangako. Natupad ang kanyang pong sinabi, ano po, ng mga pananalita. Yan po ang ating pong Panginoong Diyos. Kapag salamat nga sa Diyos, ay meron tayong pag-asa.
at tayo po ay binigyan ng kaalaman ng tungkol sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. Kaya sabi dito, nangako ang Diyos kay Abraham, sa iyo pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Kay Abraham ay nihayag ang layunin ng Diyos para sa pagtubos ng lahi. Ipinahayag ni Kristo, ang iyong amang si Abraham ay nagalak na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Ipinahayag ni Jacob, ang setro ay hindi hihiwalay kay Huda, ni ang tagapagbigay ng kautusan sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa dumating ang Shiloh, at sa kanya mapupunta ang pagtitipon ng mga bayan. Pawang ito po ay pag-uulit ng iisang pangako. At yan po ang ating pong Panginoon Hesus. At tunay nga, mga minamahal ko, after hearing all of this, mga minamahal ko, ay sinasariwa nito ang ating pong mga pagtitiwala na maaasahan ang salita ng Panginoon. Napakarami pong pangako ng Biblia, mga kapatid ko, no? At tunay nga na sa bawat ating pinagdaraanan, sa bawat ating pasampasan, merong nakalaang pangako ang Diyos. At kagaya po nito, kung tayo naniniwala sa ating pong Panginoon Hesus na siya po ay dumating sa unang pagkakataon, siyempre ikaw din ay maniniwala sa kanyang pangako na siya ay muling babalik. At kasabay nitong mga katuparan ng kanyang pangako na ito ay yung ating panghawakan. Nakagano man ang ating pong mga challenges, anuman pong mga hardships, trials and tribulation ang ating kinakaharap, ang pangako niya ay kanyang tutuparin. Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo, aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Mapanghahawakan po ang kanyang salita, mapagkakatiwalaan. Kaya nga, bakit ka malulumbay? Bakit ka may stress? Bakit ka madidepress? Samantalang meron kang Diyos na nangako sa iyo ng tapat, na ikaw ay kanyang ipagsasanggalang. Buhay niya nga, mga kapatid ko, ay naibigay. Yun pa kayang ating pumunting kinakailangan ng ating kakabahala at ating ipanghihina na hindi niya ibibigay yon? Ayan, sabi po dito, kay Moises ay nakipag-usap ang Diyos ng harapan, gaya ng pakikipag-usap sa isang kaibigan. Sa kanya nagliwanag ang liwanag tungkol sa tagapagligtas. Sinabi niya sa mga tao, ang Panginoon mong Diyos ay magbabangon para sa iyo na isang propeta mula sa gitna mo, ng iyong mga kapatid na katulad ko. Sa kanya kayo ay makikinig. Isinalaysay ng mga hain at mga handog ang kanilang kwento tungkol sa darating na tagapagligtas. Gusto ko pong ilitrato sa inyo, mga kapatid, mula sa creation patungo sa mga sunod-sunod ng salinlan lahi. Inuulit-ulit po ang pangako ng ating pong Panginoong Hesus. At sa katunayan, yun pong sanctuary service na tinatawag, yung mga ginagawa doon po sa templo ng mga paghandog. Kung maaalala niyo po, 'di ba, yung mga hayop na walang kapintasan, ito po ay dinadala doon po sa templo. Ano pong ginagawa? Nilalagay doon ang kanilang kamay at inaiusal ang kanilang mga kasalanan at yun ay papatayin at yung dugo ay wiwisik. Yun pong lahat ng iyon ay kumakatawan sa ating pong Panginoon. Maging yung mga kasangkapan na naroon, maging yung mga nagsiservisyo, yung pari at punong pari, lahat po iyan ay sinasalaminan ng ating pong Panginoong Hesus. Siya po yung inaaninuhan nung pong mga nasa Old Testament. At kaya nga tama ang Biblia, sabi na Juan 5:39, sinasaliksik nyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip nyo na sa mayon na meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang sabi niya, sino po nagsalita? Ang ating Panginoon Hesus. Ano pong ginagawa daw? Nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Alin daw po? Ang buong kasulatan. Kaya nga po, siya ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi dito, sa ating pong pagdurugtong, yan, sabi niya ay, nainalay para sa kasalanan ng salibutan. Itinuro nila ang isang mas mahusay na paglilingkod kaysa sa kanila kapag ang Diyos ay sasambahin sa espiritu at katotohanan at sa kagandahan ng kabanalan. Sabi pa, sa paglilingkod ng mga Hudyo ay inilalarawan ang pagbabayad sala na hinihingi ng labag na batas, sa paglabag sa batas.
Ang biktima, isang korderong walang dungis o dungis ay kumakatawan sa manunubos ng mundo na napakabanal at napakahusay na kaya niyang alisin ang kasalanan ng mundo. Kaya nga po, mga minamahal ko, nung ang ating pong Panginoon Jesus ay nakita na kanyang pinsan na si Juan tagapagbautismo, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Sapagkat siya nga po, mga minamahal ko, ang itinuturo, siya ang katuparan po nung pong mga sanctuary services. At siya rin ang katuparan ng mga pinakita dito sa mga patriarka at mga propeta. Okay, ang sabi po dito sa pagdurugtong, mga minamahal ko, ay ganito pa. Kay David ay binigay, excuse me po, kay David ay binigay ang pangako na si Kristo ay maghahari magpakailanman at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Ang mga Hebreo ay namuhay ng isang saloobin ng pag-asa. Hinanap ang ipinangakong Mesiyas. Marami ang namatay sa panampalataya na hindi nakatanggap ng mga pangako. Ngunit nang makita nila sa malayo, sila'y naniwala at nagtapat na sila ay mga dayuhan at mga peregrino sa lupa. Pilgrims, sa English po yan, pilgrims. Ano po? Mga dayuhan at mga nakikiraan lamang dito sa lupang ito. Opo, maminaman ko, ito pong ating mga pinag-uusapang ito, hindi nila nakita ang ating tagapagligtas sa panahon nila. Ngunit pinaniwalaan po nila. At yun ay naging sapat na upang maging kalakasan ng kalampanampalataya ng Diyos na nangako ay kanyang tutuparin ang kanyang mga pinangako. Kaya po, yan ang ating pong Panginoon Sus, yan ang pinangakong Mesiyas, yan po, mamamahal ko, ang ating pag-asa at magandang balita ngayong umaga. Yan. Napakaigi po, mga minamahal ko, na sariwain natin, gaano kahalaga sa atin na kung saan ay ating masumpungan na yung mga pinangako sa atin ng Diyos ay natupad. Ano pong naiiambag nito, mga minamahal ko, Anong malaking tulong para sa atin kapag ganito po ang mga pangyayari? Kasi yan po ang dapat natin na makita, Ano ba ang itinuturo sa atin ngayong umaga? Ano ba ang mga mensaheng nakapaloob sa ating pong mga pag-aaral? Ano ba ang mga practical na leksyon na maaari nating maging kapakinabangan sa ating pong practical na buhay? Okay, sige po, go ahead. Sino to? Sister Imelda, go ahead po. Pagpalang umaga po sa atin lahat ng mga minamahal na kapatid. Ang Panginoon ay talagang laging nariyan sa atin kung tayo lang lubos na magtitiwala at makahawakan sa inyong pangako ay hindi niya tayo pababayaan. Yung shinare niyo pong talata na Isaiah 41:10, na-share ko din po ito kagabi kay Kuya Noy. Siya po ay nasa hospital, dinadialysis, at siya po ay kinuhanan ng tubig sa baga. Sabi ko sa kanya, tanggapin niya si Kristo bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Yun lang makakatulong po sa kanya. Walang iniwan sa mga propeta. Ganun din naman tayo sa kapanahunan ngayon na kung tayo'y dumaranas ng mga pagsubok sa buhay at kahirapan, makikita niyo po pagka pinagkatiwala niyo sa Panginoon ng lahat, siya po ang tutulong sa atin. Kaya nga po sinasabi ng talata ng 41:10 ng Isayas, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo, ikaw ay aking palalakasin o ikaw ay aking tutulungan o ikaw ay aking aalalayan ng kamay ng aking katwiran. Yung pangako po ng Panginoon dito, kung tayo lang po'y mananampalataya sa ating mga kalagayan, kahit tayo anuman ang mga pinagdaraanan po natin sa buhay, kasakitan, kamatayan, or problema, makikita nyo po na napakabuti ng Panginoon. Lahat po ito ay talagang malulutas sa tulong niya. Kung sa tao mabibigo tayo, pero sa Panginoon ang lahat ay tagumpay sa Kanya lamang. So nananasan ko po kagabi sa mga experience, makikita nyo po dito kapag nakapagbigay ka sa isang tao na nangangailangan ng tulong sa panalangin. Sabi ko sa kanya kay Kuya Noy, magtiwala ka lang sa Panginoon, Kuya Noy, hindi kanya pababayaan anumang pinagdaraanan mo sa mga oras na to. Talagang napakabuti niya, at ganun din sa isang pasyente ng nanay na pasyente na kasama niya, na ipag-pray ko din po yun. Kahit itong sa media, magagamit po natin ng cellphone sa magandang kaparaanan. Kahit malayo ang tao, nasa ospital or saan man sila naroon, makakapagbigay po tayo ng inspirasyon sa mga tao na nahihirapan sa buhay, na makikita nyo kung gaano siya kabuti, madadama nyo kahit hindi natin siya nakikita. Siyempre yung feeling ng isang ina kapag may sakit ang kanyang anak,
talagang makikita niyo po dito na napakabuti ng Diyos sa bawat isa kapag nabahagian natin sila ng salita ng Diyos. Nakakapagbigay inspirasyon to at katatagan sa bawat isa. Ang buhay ay maiksi lamang, kaya gamitin natin itong patuloy sa gawain ng Panginoon na tayo'y maglingkod ng may kasiyahan na ipamahagi ang balita, na mabuting balita sa bawat isang kapwa nating nakakasalamuha. Kahit hindi po natin ito kapananampalataya, atin po silang bahagian na mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Siya yung makapangyarihan, siya yung dakilang manggagamot, siya yung nagbibigay lahat ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Kaya sa ganitong pagkakataon, lagi natin tatandaan na mahal tayo ng Diyos, ano man ang inyong mga pinagdaraanan sa buhay, anumang pasakit, anumang kahirapan, malulutas lahat yan kung ipagkakatiwala po natin lahat sa Panginoon, dahil siya lamang po ang makakatulong sa atin sa mga oras na ito. Magandang umaga po at mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Amen and amen. Thank you, Sister Amanda, sa iyo pong pag-share. No? Napakahalaga po, mga minamahal ko, na ating pong matandaan kung paano ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi nga ng nabasa natin, at madalas natin itong mapakinggan po sa CLPM, no? Wala kang dapat ikahatakot sa hinaharap malibang iyong makaligtaan. Kung paano kang sanggalang ng ating pong mahal na Diyos ng nakaraan. Kasi kapag ka natandaan po natin yon, na kung saan ay tinulungan tayo ng Diyos, tinaguyod niya tayo nung nakaraan, yun po ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon na magpatuloy, no? Na huwag tayong susuko, sapagkat kung paano noon ay ikaw ay iningatan niya, pinagkalooban niya ng kasagutan, napakahalaga rin po na sa pagharap natin sa mga pagsubok sa hinaharap ay atin po itong pagkunan ng kalakasan. Ayan. Thank you, Sister Imelda, sa iyong pagbabahagi. Sister Raquel, sige po, go ahead, Sister Raquel. Opo. Share ko lang po yung sa akin noon. Naalala ko po nung bata ako, sabi ng nanay ko, mag-pray ka lang, gagaling ka. Nandun pa nga po yung napupuyat yung nanay ko. Tapos sabi ko gano'n, ma, bakit, ba't nagkasakit ako? Tanong ko lagi doon sa nanay ko, ba't ako nagkasakit? Hindi ka kasi sa akin nakikinig. Mahilig ka maligo ng ulan. Alam mo nang mahina yung baga mo, ubuhin ka, sakitin ka. Siguro po nandun po yung pag-aalala ng aking ina. Pero siguro, lumaki po ako, bago ako, nakinig lagi ako kay mama. O di, iwas sakit ako. Sabi nga naman, pag nakinig ka, magpapalain ka pa. E di, naging nanay ako. Ngayon po, nangyayari po sa akin yung nangyayari kay mama noon. Ganun na lang po yung pag-aano ko po sa aking ina. Kung di po ako naturuan, wala po. Yun lang po, Elder. Amen, Sister Raquel. Amen. Thank you. Thank you, Sister Raquel, sa iyong pagbabahagi. Ano po? Yan, lalaga namang napakaigi po yung pakikinig, na malaking bagay po yan. At yung atin pong napakinggan at pagkatapos i-apply natin ay equals ay magandang resulta. Kasi mayroon pong nakikinig pero hindi naman ginagawa. No po? Pakinig lang at pagkatapos ay mamaya ay tapos na yung napakinggan, lalabas doon sa kabilang tenga. Ang kailangan po talaga, tayo po ay natututo sa paaralan ni Kristo, na ito po ay atin pong ikinabubuhay at nakasisigurado tayo na lagi po ang pagsunod ay mayroon pong kakaibat na blessing. At tandaan natin, yung pong pagsuway ay may kakaibat na sumpa. Lahat ng ating pong madinaranas na mga kahirapan at mga hindi magagandang pangyayari ay madalas po yan ay resulta po ng pagsuway. Kaya nga, ngayong umaga, napakaganda ng ating pong talakayin. Lalo na yung sinare ni Sister Raquel. I-relate po natin dito sa ating pinag-aaralan. Na kung saan, ang ating pong Panginoong Diyos, di ba, pinakilala niya ang ating Diyos bilang Ama. No po? Ang ating Ama sa langit. No po? Napakagandang po yun, pag nilay-nilayan. Yung pong pagpapalala niya ng pagiging magulang ng ating pong Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag tayo naging magulang, maintindihan natin yung pong concern natin sa anak. No, yung ating pong pagmamahal na unconditional sa ating mga anak. Oo, nagiging matulit ang ating mga anak pero hindi natin may takwil.
Sila ay atin pong minamahal. Sabi nga, makatitiis yung anak sa kanyang magulang, pero yung magulang hindi makakatiis sa kanyang anak. Kaya nga si Enoch, nang siya po ay lumakad ng 300 years kasama ang Diyos, mapapansin nyo, ay yun pong yung pong unang bahagi, ang sabi niya, naging anak ni Enoch si Methuselah, at siya ay namuhay lumakad kasama ng Diyos ng 300 taon. Bakit? Sabi sa mga pag-aaral, sa mga Bible commentary, sapagkat nakita ni Enoch yun pong Diyos sa kanyang pagiging magulang. At doon niya na-appreciate kung gaano kabuti ang Diyos. Po, kung paanong ang Diyos ay nagmamalasakit, may kahandang magpatawad, may kahandaan na kupkupin ang kanyang anak. Para yung alibughang anak, di ba? Yung pong matagal nung umalis ay talagang yung ama ay inaantay-antay niya yung kanyang anak. At nang kanyang makita yung kanyang anak nagbabalik na may pagsisisi, ay hindi na nakuhang magsalita pa ng anak, kundi bagkos ay tinakbo, niyakap, hinalikan, at binihisan at pinaghanda. Yan. So, ganyan po ang ating pong mahal na Panginoon Diyos. At katulad ngayon, yung ating pong pinag-aaralan din, pinakikita rin sa ating pong pag-aaral, ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kung ang ating pong Panginoon Jesus na ating pinaniwalaan na siya po'y namuhay nung nakaraan at nananatili sa sangkalangitan, yan po ay ito po'y pinangako before siya ay pumunta rito, ay dapat din po natin paniwalaan ang iba pa na mga pangako niya at sinalita. Kaya nga, ito po'y magbigay nawang pag-asa, magbigay nawa ng ligaya sa atin, magbigay ng assurance sa atin, mga minamahal ko, magbigay ng inspirasyon sa atin na no matter what, ano man ang ating pinagdadaanan, huwag kang titikil, huwag kang susuko, sapagkat tapat ang pangako ng Diyos na ikaw ay sasamahan hanggang sa wakas ng panahon. Samantala, ating binabati si Ate Tessie Lopez Aluberan. Sabi niya, Happy Preparation Day sa ating lahat. Good morning everyone. God bless po. Sister Jennifer Casimo kasama rin natin, at gayon din ang ating po kapatid Limwell Arellano. Good morning to all. Yan, good morning po Brother Limwell at sa iyong pong buong family. At regards po, kamusta po dyan sa mga taga Hermosa, Kulis SDA Church. Yan, maraming salamat sa inyong pong pagdalo. Maraming salamat po sa inyong mga pag-share. God bless everyone. Shalom and miss mga kapatid. Bye-bye!